Hello Beshies! Welcome na naman dito sa aking channel at may bagong loan app na naman na pag-uusapan natin itong CashGuard Easy Cash Loan daw, diba? At under ito ng Hi-Base Sparktech PH Lending. So, chinek ko itong CashGuard na naka-under nga ng Hi-Base Sparktech PH Lending sa Securities and Exchange Commission at registered na naman daw ito. At kung mapapansin niyo dito, merong 4.7 star at 22,000 reviews, 100,000 or more than 100,000 downloads. So, kung dito ka tayo magbabase sa star ha, parang okay utangan. Pero 'di ba, nakakaloka kasi napakarami din naman talaga yung mga nagawan ko ng aking honest review na matataas yung mga star pero sa dulo ng loan application ko talagang hindi maganda yung mga naging experience ko. Kaya naman, dahil bagong-bago itong CashGuard, Easy Cash Online, dito sa Google Play Store, sinubukan ko na utangan na naman mga beshies. Dahil nga nakita ko itong Hi-Base Sparktech PH Lending sa SEC or sa Securities and Exchange Commission. Pero kasi sabi ko nga, hindi porket registered sa Securities and Exchange Commission ay okay utangan ha. So mag-ingat po kayo kasi marami yung mga loan app na okay, yung mga terms and conditions or okay yung mga nilagay nila nung nag-apply pa lang sila ng permit nila sa SEC or sa Securities and Exchange Commission pero hindi naman nila sinusunod. I mean, nilalabag naman nila. But before anything, subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics. 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. Itong CashGuard nga, ayon dito, ay pwedeng makautang ng 25,000 pesos or high loan amount na 25,000 pesos. Para makautang ulit ako dito ay may mga gustong i-access itong CashGuard dito nga sa aking cellphone. Like, allow CashGuard to access this device approximate location. Nung nag-agree ako dito, may nakalagay na loan amount na 12,000 pesos. From 25,000 pesos, naging 12,000 pesos na naman daw yung pwede kong utangin. First approval, instant disbursement daw. So, syempre hindi nawawala yung paglalagay ng valid mobile number at may matatanggap na naman tayo na one-time password na kailangan natin ma-input dito para makapag-proceed nga tayo sa ating pag-apply. Nakakaloka, pa iba-iba yung amount ha. From 25,000 pesos, naging 12,000 at ngayon naman, naging 10,000 pesos na naman daw yung pwede kong mautang dito. At may nakalagay dito sa baba niya na featured product. So, itong popular product ay 8,000 at new product, same lang din naman, 8,000 daw yung pwedeng mautang. Kailangan lang masagutan itong mga personal information like yung mga gender, birthday, marital status, education, residential address, at yung contact information na naman. So, mag-ingat ulit kayo mga beshies ko ha sa paglalagay nga ng mga personal or contact references. Kasi minsan kasama ito sa mga mini-message kapag hindi kayo nakakapagbayad ng inyong utang. Though wala pa akong experience dito sa CashGuard nga. Kaya lang kasi sa mga iba't ibang loan app or sa dinami-dami ng mga nagawan ko ng aking honest review at yung mga iba ay naprubahan, due date or nag-post due pa nga yung iba, talagang ganon yung way nila sa paniningil na minsan tatakutin ka kapag due date mo or kapag nag-post due yung loan application mo at hindi ka pa nakakabayad at once na mahirap ka pang matawagan kasama or pati yung mga personal references mo ay mini-message nila at tinatawagan din. Kaya mag-ingat po kayo ha. Baka maging reason yun na hindi kayo magkaintindihan or magiging kaaway mo na yung kaibigan mo, di ba? Or yung friends mo. So, next ay yung work information like yung company name. So, hindi naman talaga nawawala ang mga to. Company name, pay period, payday salary, at company phone, company address. So, after nun, may facial verification na naman tayo mga besh. Okay, so hold your phone upright. So, may mga instruction na kailangan daw i-follow dito. So, after facial verification, kailangan makapag-upload ng isang valid government ID at ito nga daw yung mga ID na tinatanggap, yung UMID, passport, TIN ID, driver's license, SSS ID, postal ID, voter's ID at iba pa. So, pagka-next ko, ito nga, new plan. So, di ba, medyo confusing kasi iba-iba yung amount na nakita ko dito. Merong new plan, merong cash plan G, Cash Plan G. So, itong new plan, may nakalagay na loan amount na 6,000 to 24,000. At Cash Plan G,
loan amount 2,000 to 8,000 na naman daw. At itong cash plunge, 2,000 to 8,000 pesos. At kung mapapansin nyo, puro evaluation. Kaya ang subukan ko nga ay itong new plan, itong 6,000 to 24,000 pesos. Kasi mas malaki nga daw. So, please wait. The evaluation is in progress. It will take another 60 seconds. Pag-antay daw ako ng 1 minuto or 60 seconds para sa evaluation. Diba? Nagagawin itong cash card sa aking loan application. At habang inaantay ko, nag-add ako or naglagay ako kung saan ko gustong matanggap yung loan proceeds. So, ito, pwede daw sa GCash, Maya, GrabPay Coins, or the Pawn Shop at sa M-Lawyer. And then after nun, binalikan ko ulit. And then ang lumabas sa aking loan application ay itong Cash Plan C at Cash Plan D. So dito daw pwede akong makiram ng 3,500 kay Cash Plan C at dito din sa Cash Plan D, another 3,500. So bakit hindi na lang pinag-isa? I mean, yung 3,500 plus 3,500, ginawa na lang sana nilang 7,000, diba? Para hindi magulo. Hindi ba iba pa nila yung pangalan? I mean, may Cash Plan C, may Cash Plan D. So, nag-next pa rin ako. At nakakaloka itong mga beshes ko ha. Kasi kung mapapansin nyo dito, sa Cash Plan C na 3,500 na loan amount, merong management fee na interest 122, account manage fee 319, platform service fee 319, risk fee 319, plus credit fee 321. So, napakadami naman itong management fee at ikakaltas nila lahat ng mga to at kung ano yung matitira, yun lang yung matatanggap natin. So, ang total lahat-lahat ng management fee nitong cash guard or doon sa 3,500 na hihiramin ko ay 1,400. Grabe ha. Napakalaki. 1,400 yung ikakaltas dito sa 3,500. At kung magkano nga lang yung matitira, yun lang yung ipapadala nila. Okay? Yun lang yung i-disburse. So, isang loan up na naman mga beshies na hindi magandang utangan. Huwag nyo na tong subukan kung ayaw nyo na mas lalo kayong malulubog sa utang. Chinik ko ulit itong isa, itong Cash Plan D. At ganito, halos same lang din naman itong management fee. Interest na 122. Account manage fee 319. Platform service fee 319. Parent risk fee 319. Credit fee 321. Total of 1,400. Yung mahaba na nakalagay dito or yung pambungad ng loan up na ito na mahaba na payment terms ay hindi rin po totoo. Kasi dito nga sa dulo ng aking loan application, naging 7 days lang. 3,500, ang matatanggap lang ay 2,100. Management fee, 1,400. Loan date is June 19, 2025. Expiry date ay sa June 25, 2025. So, 6 to 7 days lang talaga yung payment terms. And application has been submitted. Naging cash plan I na naman and my cash plan H na medyo confusing. Pero ayan, mamimili na lang kayo kung ano daw yung gusto nyong i-avail nga dito. Sa akin nga itong cash plan C at cash plan D. Pero ayan, under evaluation, yung loan application ko, ayan, pending. Okay, so naging 3 na. Cash plan C, D, and F. Puro pending lahat. Binalikan ko muna yung app nila. So, nag-check muna ako ng reviews ng loan app na ito and sana talaga hindi ma-approvehan nga yung loan application ko kasi ang dami yung mga negative reviews dito at talagang hindi magandang utangan to, hindi makakatulong sa atin. Instead, mas lalo pa nga tayong malulubog sa utang. So, sabi nga nung isa, this app is a scam. I just click apply and provided my information, then suddenly, they approve a loan amount without showing any list of fees or giving me the option to accept it. They don't even let you decide. They immediately send the money to your receiving bank. I requested to cancel the loan, but they haven't responded. This is a total scam. I will definitely report your company if you don't cancel my loan immediately. I will not pay for a loan I did not approve. 40% fee for 7 days. Diba? So, 7 days lang ulit yung ino-offer ng loan app na ito na payment terms. At eto pa ha, si client, hindi niya talaga pinush through yung loan application niya, pero pinadala pa rin ng loan app na ito yung amount daw. Within 7 days lang talaga yung payment terms. Meron pa ha, this is honest review. I got approved to this loan app. I borrowed 3,500 pesos but they sent only 2,100 pesos.
They have a hidden charges and big interest. They just sent me the money without any notification, and they said that I need to return the money in just 7 days with 1,400 interest. So, nakakaloka ha, kasi 3,500 yung utangin mo, pero ang ipapadala lang ay 2,100 dahil nga sa napakaraming management fee na umaabot nga ng 1,400. Kaya yung natitira na nga lang yung ipapadala nila. At same lang din sa reviews ng mga ibang umutang dito, like 0 stars for this app, but there's no 0, so I gave it 1. Too big interest. Almost 50% na lang natira sa loan mo dahil sa dami ng charges, and you'll pay for it for only 7 days. Too many calls and texts from collectors for you and your contact, even if it is still your due date and you are not even past due yet. Not recommended, huwag nyo nang subukan. Okay? So, napakarami talaga itong mga negative reviews sa loan app na ito. At grabe pa nga itong isa ha. I just installed this app and add my GCash account. Suddenly, I have 3 loans to pay. Nilagay niyo lang yung mobile number niya, then konting sagot lang sa mga basic infos, tapos naaprubahan yung loan application ni client. Tatlo nga daw yung naaprubahan kay client na tigdi 3,500. Kaya lang ang natanggap niya ay 6,000 lang. Akalain mo 10,500 yung utangin mo, tapos ang matatanggap mo lang ay 6,000 pesos. Pero kailangan mong magbayad within 7 days ng 10,500 pesos. So isang loan app na naman mga beshies na hindi magandang utangan, and luckily nung binalikan ko itong app nila, yung loan application ko ay declined. So, ayan yung maganda. At least, hindi nag-push through or hindi na-approvehan yung loan application natin. Subukan ko daw ulit bukas, pero hindi ko na susubukan, di ba? So, hindi talaga maganda utangan. At sabi ko nga, nag-check ako sa Securities and Exchange Commission kung saan naka-under itong CashGuard, itong High-Base Spark Tech, PH Lending at Result Found. Meron nga ito or registered nga daw ito sa Securities and Exchange Commission. Yan, company name, High-Base Spark Tech PH Lending, at meron silang SEC number, date registered January 31, 2020, status registered, at meron pang address. Okay, so secondary license details, type of secondary, and so on. Registered nga ito sa Securities and Exchange Commission, pero hindi ibig sabihin na dahil registered, maganda utangan. So, please lang, huwag nyo nang subukan kasi hindi talaga maganda. Napakataas yung mga charges niya at napaka-short term lang. Hindi ito makakatulong sa inyo. Instead, mas malulubog pa kayo sa utang at grabing stress din talaga yung ma-experience nyo kapag utangan nyo ito at wala kayong pambayad. At kahit nga may pambayad, may stress ka talaga dahil sa maliit lang yung amount na matatanggap mo, din napakalaki yung mga charges na ipapatong nila. Okay? So, ayan, sana makatulong yung video na ito sa inyo. Ano sa tingin nyo? Uutang pa rin ba kayo dito sa CashGuard or hindi? And sana kung may mga experience pa po kayo dito sa CashGuard, lalong-lalo sa collector nila, sana i-comment nyo po yan para mabasa ko at mabasa din ng mga iba, diba? Para mabigyan lang din natin ng babala yung mga nagbabalak balang subukan na i-download itong CashGuard app. Thank you guys for watching at see you sa aking next vlog. Bye!